Tingnan mo nga pabalik sa buhay mo, lahat ng mahinang desisyon, lahat ng pagmamakaawa o biglaang pagguho mo, galing talaga sa iisang bagay lang, ang emosyon. Tinuruan ka kasing sundin ang puso mo, yun pala yung pinakamalaking bitag. Kasi ang taong masyadong emosyonal, sobrang dali kontrolin. Ang takot ginagamit na sandata, pag-ibig naman parang tali sa leeg mo. Pero kapag hindi na masyadong nakakaramdam ang isip mo, halos imposibleng masira ka pa. Sa video na ito ipapakita ko sa'yo ang 10 madilim na paraan ng pag-iisip na ginagamit ng mga hari, mga mandirigma at mga tahimik na strategy para tuluyang mawala ang kahinaan sa emosyon. Secret Alpha Dissociation. Ito yung unang madilim na protocol para mawala ang emosyonal na kahinaan mo. Ang pinakamalaking glitch sa isip mo kapag may masakit na nangyari. Agad mong sinasabi sa sarili mo, ako'y nasaktan, ako'y galit, ako'y malungkot. Sa sandaling gamitin mo ang salitang ako, pinagsasama mo na agad ang buong pagkatao mo sa emosyon na yon. Hindi mo na lang nararamdaman ang galit, ikaw na mismo ang naging galit. Hindi mo na lang nararamdaman ang lungkot, ikaw na mismo ang lungkot, parang nawawala ang pagitan mo at ng nararamdaman mo. Kaya nagsisimula ang pagdurusa dahil naging isa na kayo ng emosyon. Ang madilim na fix dito, dissociation. Sa susunod na sinaktan ka, tanggihan ka o magalit sa'yo, subukan mong lumabas mentally sa katawan mo. Isipin mo na parang naglalaro ka lang ng video game. Ang katawan mo, yung character lang sa screen, ikaw yung player na nanonood. Sa halip na sabihing ako'y nasaktan, sabihin mo sa isip mo ang pangalan mo, si Juan nasaktan, si Juan galit na galit, si Juan malungkot. Mukhang kakaiba sa una pero sa totoong psychology, ginagawa nitong aktibo ang prefrontal cortex mo. Yung bahagi ng utak na responsable sa kontrol at pag-iisip, pinapakalma nito ang emosyonal na parte. Biglang hindi ka na biktima, naging observer ka na. At ang observer hindi umiiyak, hindi sumisigaw, hindi nagmamakaawa. Ang observer ay nagkokolekta lang ng mga datos, tinitingnan lang kung ano talagang nangyayari, walang drama. Kapag naging observer ka, nawawala ang power ng emosyon sa'yo, hindi ka nakasali sa sakit, nanonood ka lang. Yan ang unang hakbang para maging unbreakable talaga. Secret Beta, Biological State Override. Ito yung susunod na madilim na protocol para patayin agad ang emosyon. Napansin mo ba kapag galit ka o natatakot, bigla mabilis ang paghinga mo, nanginginig ang kamay mo, parang may kuryente sa katawan? Sabi ng science, hindi muna nagsisimula ang emosyon sa utak. Una sa katawan nagsisend ng signal, tapos ini-interpret lang ng utak kung ano yung nararamdaman mo. Kaya kung i-hack mo ang katawan, malilito ang utak, biglang mawawala o bababa ng husto ang emosyon. Ang technique dito tinatawag na box breathing override. Ginagamit to ng special forces at snipers kapag sobrang pressure na. At kapag kailangan nilang maging kalmado sa gitna ng buhay at kamatayan. Simple lang pero sobrang effective. Huminga ng 4 na segundo. Hawakan o steady lang ng 4 na segundo. At huminga palabas ng 4 na segundo. At hawakan o steady ulit ng 4 na segundo. Kapag dumating ang panic, galit, luha o kahit anong matinding emosyon, gawin mo agad to. Pilitin mong sundin ang pattern na yan kahit nahihirapan ka sa una. Ang importante, bagalan mo talaga ang paghinga. Kapag nagawa mo yan, titigil ang utak sa pagpapadala ng panic signal. Yung katawan mo nagiging kalmado, kaya nawawala rin ang emosyon. Parang pinapatay mo siya sa mismong sandali na sumulpot. Tandaan mo ha, ang taong emotionless hindi yung hindi na talaga nakakaramdam kahit kailan. Emotionless yung taong pinapatay ang emosyon sa mismong sandali na lumitaw ito, bago ka pa kontrolin nito. Box breathing yan, isa sa pinakamabilis na paraan para kunin mo ulit ang kontrol. Kapag nasanay ka na, kahit sa gitna ng away o rejection, magagawa mo yan ng hindi iniisip. Secret Gamma, Gray Rock Strategy. Ngayon na kontrolado mo na ang sarili mo, susunod na hakbang, linisin ang paligid mo. Kasi karamihan hindi naman talaga emotional sa natural, iba pang tao ang nagtitrigger sa kanila. Mga kaibigan, pamilya, partner, mga taong mahilig manggulo o manginis. Kung talagang gusto mong maging unbreakable, kailangan mong baguhin ng tuluyan ang social environment mo. May isang madilim na rule sa psychology. Ang mga tao lang naman nananakit o nagmamanipula kapag nakakakuha sila ng reaksyon mula sa'yo. Narcissists, bullies, toxic people, sila'y parang emotional vampires. Ang pagkain nila, galit mo, luha mo, sigaw mo, kahit anong drama. Kapag nag-react ka, binibigyan mo na sila ng power, pinapakain mo na sila nito. Kaya ano ang solusyon? Hindi yung i-ignore mo sila, kasi kapag ini-ignore mo, lalong sumisigaw o lumalala sila para makakuha ng atensyon. Ang totoong madilim na paraan, maging gray rock. Sa susunod na subukan kang manginis o manggulo, maging bato na kulay abo. Walang buhay, walang emosyon, walang facial expression, walang galit sa mata, flat lang ang mukha mo. Gawing monotone ang boses mo, walang pataas baba, walang emosyon. Sagutin mo sila ng iisang salita lang o maikling, okay, fine.
Kahit insultuhin ka, sabihin mo lang, okay, sige. Kapag walang reaksyon, walang supply, naguguluhan sila. Hindi nila nakuha yung emotional kick na hinintay nila. Bigla silang nabobore, tapos umaalis na. Secret Delta Relationship Audit Protocol. Ito yung medyo mapait pero kailangang lunukin kung gusto mong talagang maging emotionless at unbreakable. Karamihan sa atin tinuruan na ang pagkakaibigan at pag-ibig dapat walang kondisyon. Unconditional daw. Pero yun pala yung pinakamalaking panlilin lang para mapanatili kang kontrolado at madaling saktan. Sa totoong buhay, lahat ng relasyon transaction lang, palitan ng halaga. Kung gusto mong kontrolin ang emosyon mo, kailangan mong suriin ang bawat relasyon mo tulad ng negosyo. Gumawa ka ng mental list ng lahat ng malapit sa'yo, kaibigan, pamilya, partner, kahit sino. Tanungin mo ang sarili mo sa bawat pangalan. Ano bang value na dinadala nito sa buhay ko? Nagdadala ba siya ng peace, growth, connections, o suporta na totoo? O puro stress, sayang sa oras, o drama lang? Kung may taong puro negatibo lang ang dala, nakakaubos ng energy, laging may gulo at pinapanatili mo lang dahil matagal na kayo magkakilala o natatakot kang masaktan siya kung aalis ka. Yan ang senyales ng emosyonal na kahinaan mo. Ang katotohanan, tao ay variables lang, hindi constants. Nagbabago sila. Yung kaibigan na useful nun, baka wala ng kwenta ngayon. Matuto kang mag-cut ng attachment hindi base sa feelings kundi base sa ROI, Return on Investment. Kung ang relasyon ay nakaka-drain sa'yo, ikat mo na. Hindi ibig sabihin walang puso ka. Ibig sabihin strategic ka na. Mga hari hindi may mga kaibigan lang, may mga allies sila. At ang allies nananatili lang habang aligned ang mission. Itigil mo na ang pagiging emosyonal sa relasyon. Maging strategic ka. Kapag nasanay ka na rito, mas mahirap na saktan ka ng iba dahil hindi mo na sila binibigyan ng power sa pamamagitan ng attachment. Secret Epsilon, 3-second pause. Dito na tayo pumapasok sa lugar kung saan nababago talaga ang laro. Sabi ni Viktor Frankl, isang survivor ng concentration camp, isa sa pinakamalakas na katotohanan sa psychology, sa pagitan ng stimulus at response, may space. Sa space na yon nandun ang power natin para pumili ng sagot. Kapag may insulto, rejection o masamang balita, at agad kang nag-react, wala kang pinagkaiba sa hayop. Kapag binato mo ng bato ang aso, automatic tatahol yan. Wala siyang choice. Instinct lang. Ganun din minsan ang tao. Konting tira, konting disrespect, konting init ng ulo. Boom, sasabog agad. Walang preno. Pero isipin mo tuloy kapag ganun ka rin, mabilis magalit, mabilis sumagot, mabilis matrigger. Sino talaga ang may control? Ikaw ba? O yung sitwasyon? O yung taong nangasar sa'yo? Sa totoo lang, kapag automatic ang reaction mo, parang nakaprogram ka lang. Parang pindot sila ng pindot, tapos ikaw galaw ng galaw. Hindi na ikaw ang may hawak. May isang simpleng technique para mabasag yan. Hindi dramatic, hindi complicated, 3-second pause lang. Sa susunod na may mangasar, may mang insulto, o may mang trigger sa'yo, huwag agad sumagot, huwag agad gumante. I-freeze mo muna sarili mo. Sa loob ng ulo mo, bilang ka lang, 1, 2, 3. Sa 3 segundo na yan, bumabalik ang control sa'yo. Hindi ka na aso na basta tatahol. Ikaw na ang pipili kung tatahol ka ba, o mananahimik at mananalo. Ang 3 segundo na yon hindi lang basta pagbibilang. Sa mga segundo na yon, nagpapakalma ang emosyonal na bahagi ng utak mo, nagbubukas ulit ang logical na parte. Doon mo napipili, galit ba talaga ako o mananatili akong kalmado at tatapusin ko to ng strategic. Yung taong sumasagot agad, mahina. Pero yung taong naghihintay ng 3 segundo, nakatingin ng diretso sa mata, tapos nagsasalita ng kalmado, siya ang pinakamapanganib sa kwarto. Yung awkward silence na yon, yung hindi agad pagsagot, nagbibigay sa'yo ng control. Pinapakita mo na hindi ka madaling i-trigger. Hindi ka na madaling mag-react. Ikaw na ang namamahala. Kapag nasanay ka na sa 3-second pause, magiging automatic na siya. Kahit sa gitna ng mainit na usapan o biglaang sakit, makakapili ka pa rin ng tamang galaw. Yan ang tunay na kapangyarihan. Hindi pagiging walang emosyon, kundi pagiging may control sa emosyon. Secret Zeta, Semantic Reframing Protocol. Ito yung isa sa pinakamalakas na paraan para baguhin ang realidad mo nang hindi mo napapansin. Sa neural linguistics may rule, ang mga salitang ginagamit mo tungkol sa sarili mo, nagtitrigger ng chemicals sa katawan mo. Kung paulit-ulit mong sinasabi, ako'y sira, nasira ang puso ko, depressed ako, nagre-release ang utak mo ng chemicals na nagpapalala ng sakit. Literal na inuutos mo sa sarili mo na magdusa. Ang madilim na fix, palitan mo ang emosyonal na salita ng clinical o neutral na salita. Sa halip na sabihin ako'y nabigo, sabihin mo, unsuccessful ang attempt ko. Sa halip na nasira ang tiwala ko, sabihin mo, miscalculate ko tong tao na to, kailangan kong i-recalibrate. Galit, palitan mo ng disapproval. Lungkot, palitan mo ng low energy. Tingnan mo yung difference, yung una puno ng drama at sakit, yung pangalawa puro data lang.
Kapag tinanggal mo ang mabibigat na emosyonal na salita sa isip at bibig mo, halos imposibleng maramdaman mo pa ang matinding sakit. Kasi wala nang salita ang utak mo para i-define ang suffering. Hindi na siya makakapag-label ng emosyon ng malakas, kaya nawawala o lumiliit lang siya. Parang nagiging scientist ka sa sarili mo, hindi na victim. Yung dating sinasabi mong heartbreak, ngayon nasa level na lang ng miscalculation at adjustment. Kapag nasanay ka na sa semantic reframing, magiging automatic na siya. Kahit may rejection, pagkabigo, betrayal, hindi na siya tumatama ng malalim. Dahil hindi mo na binibigyan ng emosyonal na label, nawawala ang fuel. Ito yung dahilan kung bakit ang ilang tao parang hindi naapektuhan kahit anong mangyari. Hindi sila walang puso, ginagamit lang nila ang tamang salita para hindi sila masunog ng emosyon. Subukan mo, baguhin mo lang ang salita, magbabago ang pakiramdam mo. Secret ETA, Pain as Intelligence. Dito na tayo lumalayo sa karaniwang mindset. Tinuturo sa atin ng lipunan na ang sakit ay masama. Kapag nasaktan ka, umiyak ka, kain ka ng ice cream, i-distract mo ang sarili mo. Parang loser mindset yan. Pero para sa taong emotionless, ang sakit ay hindi problema. Impormasyon lang yan. Parang check engine light sa dashboard ng kotse mo. Lumabas ba yan para mag-iyak ka o magalit sa ilaw? Hindi, sinasabi lang nito may mali. Kailangan ayusin. Ganon din ang emosyon mo, dashboard signals lang sila, hindi sila kaaway, tagapagbigay ng datos para mag-upgrade ka. Halimbawa, kapag nagseselos ka, ibig sabihin may kulang sa'yo na gusto mo. Hindi mo kailangang kamuhian ng taong yon. I-upgrade mo ang sarili mo para makuha mo rin yon. Kapag nalulungkot ka, ibig sabihin mahina ang social skills mo o kulang ang koneksyon. Hindi mo kailangang magmukmok, i-improve mo ang pakikipag-ugnayan mo. Kapag may anxiety ka, ibig sabihin hindi ka handa sa darating. Hindi mo kailangang matakot, mag-prepare ka na lang. Sa susunod na maramdaman mo ang sakit, huwag kang lumunod dito. Tratuhin mo ang sarili mo tulad ng scientist. Tanungin mo, bakit lumitaw tong signal na to? Ano ang root cause? Ano ang sinasabi nito tungkol sa akin? Kapag ginawa mo yan, titigil ka sa pag-iyak, magsisimula ka ng mag-solve. Pain becomes data, hindi na drama. Kapag nasanay ka ng tingnan ng emosyon bilang intelligence, hindi na sila nakakatakot o nakakaubos. Nagiging tool na lang sila para maging mas malakas ka. Hindi mo na sila iniwasan, pinag-aaralan mo. Yung dating nakakatrauma sa'yo, ngayon nagsisilbi na lang na guide para mag-improve. Ito yung dahilan kung bakit ang ilang tao parang hindi naapektuhan ng kahit anong sakit. Hindi sila walang puso, ginagamit lang nila ang pain para lumago, hindi para magdusa. Secret Theta, Zero Expectation Doctrine. Ito yung isa sa pinakamalaking source ng sakit ng tao, expectations. Bakit masakit ang breakup? Bakit sumasakit ang pagkabigo? Hindi dahil masama talaga ang nangyari, kundi dahil iba ang in-expect mo. Gumawa ka ng kwentos sa ulo mo, tapos sinira ng realidad. Kung gusto mong maging untouchable, kailangan mong putulin ang attachment sa outcome. Gawin mo ang action, pero huwag mong ikabit ang emosyon mo sa result. Isipin mo tulad ng sniper, nagfo-focus siya ng todo sa pagbaril. Kapag nailabas na ang bala, wala na siyang kontrol. Kung tumama, maganda. Kung hindi, magre-reload lang siya. Ganon din sa buhay. Kapag nag-exam ka, ibigay mo ang 100%. Kapag tapos na, kalimutan mo na. Huwag mong hayaang kontrolin ng result ang mood mo. Kapag hindi ka umaasa, walang makakadismaya sa'yo. Walang makakasakit sa'yo ng malalim. Ang zero expectation hindi ibig sabihin tamad ka o walang pakialam. Ginagawa mo pa rin ang best mo, pero hindi mo ini-expect na perfect ang resulta o na magiging maayos lahat. Kapag may rejection, hindi ka nasasaktan ng todo kasi hindi mo in-expect na tatanggapin ka. Kapag may pagkakamali, hindi ka nawawalan ng gana kasi hindi mo in-expect na flawless ka. Ito yung dahilan kung bakit ang ilang tao parang hindi naapektuhan kahit anong mangyari. Hindi sila walang pakiramdam, walang inaasahan silang specific outcome. Kapag nasanay ka na sa zero expectation doctrine, magiging mas libre ka, hindi ka na madaling masaktan ng mundo. Ginagawa mo ang dapat gawin, tapos tinatanggap mo ang anumang darating. Walang galit, walang lungkot na labis, dahil wala kang binuo na kwento na sinira. Ito yung tunay na kapayapaan, hindi sa pagiging walang emosyon, kundi sa pagiging hindi umaasa. Subukan mo sa maliit na bagay muna, gagana rin sa malalaki. Secret Iota, Memento Mori. Dito na tayo pumapasok sa pinakamalalim na bahagi, kung saan nag-uumpisa ang linya sa pagitan ng tao at ng parang Diyos na pananaw. Memento Mori ibig sabihin tandaan mo na mamamatay ka. Mukhang madilim pero ito yung pinaka-liberating na katotohanan sa mundo. Lahat ng insecurities mo, takot mo, pag-aalala sa sasabihin ng iba, nanggagaling yan dahil iniisip mo na walang hanggan ang buhay mo. Iniisip mo importante ang problema mo. Pero ang katotohanan brutal, isang araw mawawala ka na at ilang taon lang pagkatapos, wala nang makakaalala sa'yo. Yung heartbeat mo, yung mga insulto, yung failures mo sa sukatan ng universo, zero lang yan.
Ginamit to ng Stoics hindi para maging depressed, kundi para maging makapangyarihan. Kapag may nakakaabala sa'yo na maliit, mag-zoom out ka. Makakaapekto ba ito sa akin pagkatapos ng 100 taon? Sagot, hindi. Kapag ginagawa mo tong daily visualization, nawawala ang hawak ng maliliit na bagay sa'yo. Napapagtanto mo na nasa nasusunog na bahay ka na. At kung nasusunog na ang bahay, bakit ka pa iiyak sa picture na nahuhulog sa dingding? Doon ka nakakakuha ng absolute fearlessness. Kapag wala ka nang mawawala, ano pa ba ang kayang kunin sa'yo ng kahit sino? Tinawag to ng Japanese samurai na Mushin, no mind, sa Indian philosophy, shunyata, ang void o emptiness. Advanced stage na to, ngayon parang masikip na kwarto ang isip mo, puno ng thoughts, memories, emosyon, ingay. Kaya nasasaktan ka, maraming bagay sa loob na matatamaan. Ang final secret, maging white state, lumikha ng inner emptiness, vacuum kung saan walang nakadikit. Gawin mo to sa pamamagitan ng pagupo sa absolute silence kahit 20 minuto araw-araw. Hindi to meditation na may iniisip, walang past, walang future. Isipin mo sarili mo bilang empty vessel. Bago matapos tong video, kailangan mong maintindihan to ng maayos. Kung hindi, baka masira ka pa ng mga sikretong to imbis na palakasin ka. Kapag narinig ng tao ang salitang emotionless, iniisip nila na ibig sabihin supresin mo ang emosyon, ilibing mo, patayin mo sa loob mo, maging robot ka. Mali yan. Kung pinipilit mong supresin ang emosyon, hindi sila nawawala. Nag-iipon sila sa subconscious mo. Parang bomba na naka-accumulate. Isang araw sasabog yan bilang depression, panic attacks o total mental breakdown. Ang tunay na emotionless hindi ibig sabihin walang nararamdaman ka kahit ano. Hindi ito pagiging robot. Emotionless ibig sabihin hindi ka naalipin ng nararamdaman mo. May nararamdaman ka pa rin, galit ka, nagmamahal ka, nasasaktan ka, pero hindi ka sumasakay sa emosyonal na sasakyan na yon. Ikaw ang driver, hindi ang pasahero. Hawak mo ang remote control, hindi sa iba. Tumatawa ka kapag gusto mo, nananatiling kalmado ka kahit gulo na ang mundo. Yan ang pinagkaiba ng robot at ng master. Ang robot walang feelings talaga. Ang master may feelings. Nararamdaman niya lahat, pero hindi siya kinokontrol nito. Kapag nasanay ka na sa lahat ng sikretong to, mula dissociation hanggang memento mori, magiging ganun ka. Hindi ka na madaling masira, hindi ka na madaling imanipula, hindi ka na alipin ng emosyon. Ikaw na ang may hawak ng sarili mo. Ito yung tunay na kapangyarihan, hindi pagiging walang puso, kundi pagiging may ganap na kontrol. Kung nandito ka pa hanggang dulo, ibig sabihin hindi ka average. May potential ka na maging unbreakable talaga. Subukan mo isa-isa ang mga protocol na to. Simulan sa maliit, maging consistent. Hindi madali, pero sulit. Kapag nagawa mo, mapapansin mo na hindi na makakapinsala sa iyo ang mundo ng gaya ng dati. Salamat sa panonood. Gamitin mo to para maging mas malakas, hindi para maging malamig. Hawak mo na ang susi, gamitin mo ng maayos.